Amoy nakaka-joyful! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Lunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan pa rin po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Child and Adolescent Psychiatry Specialist ng Makati Medical Center. Welcome po natin, Dr. Constantine Yu Chua. Good evening, Doc, and thank you for joining us tonight. Kumusta po? Good evening po, and thank you for inviting me tonight. Yes, maraming salamat rin po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Marami tayong dapat pag-usapan Doc, at lalong-lalo na yung mga magulang dahil may mga concern nga sila. Isa na nga po dyan, Doc, yung safety ng kanilang anak lalo na sa paaralan, 'di ba? Kapag naiiwan nila ito sa silid-aralan, yung kaligtasan. And lately kasi nga 'di ba may mga nababalita na nagiging marahas ang ilan sa mga kabataan na at a very young age nakakagamit na ng baril, ng kutsilyo, 'di ba, sa maling paraan. At gayon nga rin yung verbally 'di ba, na maling paggamit ng mga salita o masasakit na salita. So pag-uusapan nga natin ngayon, Doc, understanding violent behavior in children. Ano nga po ba yung violent behavior sa mga kabataan? Okay, so itong violence in children naging uso po ngayon dahil sa mga recent events na nangyari kagaya dun sa Tacloban. Parang maraming nagtatanong kung ano bang exact reason kung bakit nangyayari ito, pero wala namang eksaktong o iisang dahilan kung bakit nangyayari ang violence sa children o teenager. It's not as simple as that. Siguro instead na isang dahilan lang, baka kombinasyon po ito ng maraming iba-ibang factors. Okay. Kabilang na dito yung mental health, or pagkakaroon ng mental disorder, kasama na yung paggamit ng mga pinagbabawal na gamot. Marami ding psychological factors, Halimbawa, yung teenager, nakikita niya na parang kaaway niya yung mga kaklase niya at yung mga nakakatanda, Kunwari, wala siyang kakayahan, na bigyang solusyon o pag-isipan yung mga problema niya, o wala siyang nakikitang kinabukasan para sa sarili niya, o hirap siyang kontrolin o intindihin yung galit niya. So those are psychological factors. Marami rin pong social factors, yun nakaranas din sila ng karahasan o pang-aabuso, kaya bullying.
doon nanggagaling, no, yung mga negative mindsets nila. O kaya they are disconnected, no, from their peers, yung wala silang social support, nahihirapan sila sa school, no? At importante din yung konteksto o kapaligiran, no? Siyempre, yung may access ka sa weapons, Oho. di ba? Malaking problema yun. Yes. O kaya may mga negative influences, no? Iba-iba, no? Pwedeng yung sariling magulang, violente din, di ba? O kaya sa neighborhood, no? Yung mga gangs, no? Or even yung nangyayari ngayon online, di ba? Doon sila nakakapulot, no, ng mga radikal, no, o violenteng ideolohiya. Yung iba naman sa culture o sa media, no, yung nagiging masyadong normal na yung maging violent, no? Marami akong sinabi, Yes. no? Parang mahirap tandaan bawat isa, pero in-emphasize lang nito na maraming biological, psychological, social, environmental factors na nagko-combine, no, para ma-encourage yung violence in the youth. Hindi lang po siya iisang dahilan, no? Sabi Hindi lang nila yung natin- video games, Yes, hindi naman. oo. no? So, Doc, na-mention nyo nga dun sa magulang or sa environment. Lahat nga po ba ng maaaring naging biktima ng karahasan sa pamilya or sabihin natin doon mismo sa bahay, alone, ay maaaring maging tendency talaga na maging marahas sila sa sarili nila at sa iba pang tao? Kagaya nung nasabi ko, hindi naman iisa lang yung dahilan kasi kita naman natin, hindi naman lahat ng nakaranas ng ganun nagiging violente sa sarili o sa iba, no? Pero kung yun, nasama pa ng mga ibang factors na nabanggit ko like mental disorder, bullying, access to weapons, negative attitudes, no? Yes. Pwede po siya maging a risk factor kung tawagin. So nakakadagdag sa risk pero di naman na automatic yun lang ang sanhi. Can we also include sa factor, Doc, yung kakulangan sa affection at sa atensyon dahil nga po sobrang busy na yung magulang or malayo yung magulang sa kanyang anak, hindi na nga po nabibigyan ng pansin o tuon yung kanyang anak kung bakit nga po samot-sari na lamang yung nagiging behavior ng bata. Agree ako dyan. No? Marami akong sinabing risk factors pero meron din pong tinatawag na protective factors. No? Yung mga nakakapigil na maging violente, no? Yung isang bata, at yung isang pinaka-major na protective factor is a good relationship, no? With your parents and family. No? So kung wala yun, isang major protective factor ang nawawala. Tapos syempre, kukonekta rin yan sa mga risk factors. Diba yung hindi nila natututunan, yung tama o mali kung walang patnubay, o di nila natututunan, control yung mga damdamin nila. Diba? O lalo, parang wala silang nakikitang dahilan, diba? Para pagbutihin yung buhay nila kung they feel so disconnected with the family. No? Yes. So, malaking factor din po yun. Maliban nga po sa physical at verbal violence, Doc, ano-ano pa nga po ba yung uri ng violence? So, yung pinaka-recent physical nga, no? Yung naging paksa, no, ng maraming balita. Meron ding sexual violence, no? So we know that happens, no? Or yung emotional violence naman, no? Part na yung verbal or iba-ibang paraan, halimbawa ng bullying, cyberbullying, no? Is a form of emotional violence also. Ano-ano naman po, Doc, yung mga warning signs na may tendency maging violent, yung isang bata? May mga makikita nga po ba tayong manifestation or sabihin nating red flag? Wala namang tiyak, no, na
iisang makikita ka tapos alam mo nang magiging violent, no? Di naman natin 100% mape-predict ito. Pero ang mga red flags, no, syempre yung may history na of violent behavior even before, no, yung napapaaway, nagbubuli ng iba, etc. No? O kaya yung may iba pang mga conduct problems, no? Kasi madalas yung conduct problems medyo nagka-cluster o nagdidikit-dikit sila, no? Yung halimbawa, yung nagka-cut ng classes, di ba? Bata pa lang, umiinom na, nagyayosi, no? Nagva-vandalize, nagnanakaw, naninira ng gamit, no? Tapos makikita natin yung attitude na parang wala sila masyadong pagsisisi o guilt, no? Kapag may nagagawa silang mali, no? Parang wala sila masyadong pakialam sa kanilang kinabukasan o yung hirap silang pakiramdaman, no? Yung ibang tao, yung mag-empathize sa ibang tao. Kumbaga parang wala rin sila, Dok, na takot kung ipatawag man ng principal, ng counselor, 'di ba, yung kanilang parents. Oo, yung parang hindi nagre-respond, no, sa usual means of discipline, 'di ba? That's also a red flag. Syempre kung nagsasabi na yung bata, no, na may gusto siyang saktan, nakita niyang may mga plano siyang ginagawa tungkol doon. Minsan hindi naman sinasabi verbally pero pwedeng pinopost niya. O yung iba sinishare, no, sa mga chat room o sa Discord, no? Kaya sa ibang mga bansa may sistema ng pag-monitor o pag-report pag may mga lumalabas na ganon online. No? Oo, tapos syempre kung meron ka ng mga risk factor na nabanggit ko, lahat yun pwedeng red flags. So kailangan na rin talaga natin bantayan yung social media accounts ng mga bata ngayon, Dok, dahil mamaaring maayos yung pakikitungo niya face to face, 'di ba? Pero doon sa social media inilalabas niya yung mga sama ng loob niya or yung galit, 'di ba? Oo, actually ang pinaka-recent na statement ng Philippine Pediatric Society ay discouraged, no, sa below age 16 ang paggamit ng social media, o kung hindi man mapigilan, kailangan monitored, no, involved ang magulang, nakikita ng magulang yung social media, no, maliban dun sa doon siya pwedeng mag-express, pwede rin doon siya makakuha, no, kasi even yung mga games, halimbawa Roblox, akala ng magulang naglalaro lang, yan pala may communication na sa mga taga-ibang bansa all around the world. Ang masaklap, minsan nagpe-pretend yung iba na bata din sila. Yan pala adult na. Pwedeng doon sila nararadicalize, na yung binibigyan ng mga violent ideations. Although mas common, yun nabibiktima sila online. Papaano mga naman, predators. Papaano naman po yung kailangan nga po monitor, 'di ba? Sabi natin yung mga accounts ng bata. Sa ngayon, 'di ba, Dok, pwede mong hindi i-accept yung friend request o di naman kaya i-hide, i-mute yung mga post mo sa particular person. Oo. Siguro this emphasizes na yung responsible internet and gadget use. Dapat nagsisimula bata pa lang diba? Yung natututunan na ng bata na privilege yun, hindi yun automatic na kahit may limits din. Diba? Oo. Yung pinaka-practical na strategy, yung computer, mas maganda nandun sa common area. Diba? Hindi nasa sari-sariling kwarto. Diba? Kasi medyo masisilip-silip ng magulang. No? Dapat bata pa lang sanay na yung bata na kunwari nag-YouTube, kasama yung magulang para magpaliwanag, o medyo sanay sila na may time limit o yung may mga parental controls, no, para paglaki nila hindi bago sa kanila na may certain level of limitation or certain level of supervision.
no? Okay, pag-usapan Hindi nga... pwedeng basta ibigay lang gadget tapos na. Yes. Ayan, para kumbaga merong kasunduan, 'di ba, Doc, agreement sa parent and children kapag nga po bibigyan mo ng gadget or bibigyan mo ng access sa social media or anumang games, 'di ba? Para nga po in line kayo sa maaaring resulta ng paggamit nitong modern technology natin. Anyway, pag-uusapan nga rin po natin, Doc, ano nga rin nga po ba yung kinakailangang suporta at gabay ng mga bata para nga po maiwasan yung pagiging bayolente ng mga kabataan ngayon. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Kung may katanungan nga rin po kayo tungkol sa ating discussion, feel free na i-post po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calafabton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MVS, trending and viral show nakahandang sa ating valid na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart.
Nagbabalik po, second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Constantine Yu Chua ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa pagpapatuloy nga po, Dok, ng ating discussion, para nga po sa mga kakatune in rin lamang, pinag-uusapan natin understanding violent behavior in children. Sabi dito, Dok, ng ating follower, dapat nga rin daw pong magkaroon ng bonding ang parents at yung children, kumbaga magsimba at mamasyal, sabi ni Beth Gray. Makakatulong nga rin po ba, Doc, ito? Well, aside from yung violence, nagiging common problem na rin ngayon yung masyadong lulong, no, yung bata sa screen time, sa gadgets, no, at nakakaapekto rin ito sa kanilang development, no, mental or cognitive development, socio-emotional development. So di naman natin totally pinagbabawal, pero kailangan may limits. Kaso mahirap ma-prevent ng isang bata o teenager mag-gadgets kung wala naman kapalit, di ba? So important to engage them, no, in bonding activities, no, kagaya ng nasabi ng ating listener. So kailan po, Doc, papasok dapat yung kailangang intindihin kasi bata pa 'di ba? So kailangan pa ng gabay, or kailan papasok din yung kailangan siyang bigyan na rin ng disciplinary action para nga daw po matuto? Very challenging yung question na yan, no? For the parents out there, walang eksaktong sagot, pero siguro ang sagot ko dyan, hindi naman magkahiwalay yun, yung pag-iintindi at pagbibigay ng disciplinary action, no? Pwede namang sabay, iniintindi natin, 'di ba, kung ano bang naramdaman at anong naisip, paano nagawa ito ng isang bata. Naintindihan natin at validate natin, 'di ba, kung ano yung naramdaman at naisip nila, pero pangangaralan din natin, magbibigay din tayo ng consequence. So hindi naman kailangan mamili na intindihin lang o i-discipline lang, no? Madalas nga ang sabi natin connect before correct. Correct. No? Ibig sabihin ng connect 'di ba, yung intindihin muna kung ano bang nangyayari bago yung correct, no? Yung consequences or pangangaral. No, yung iba kasi correct na agad, kaya hindi nagiging masyadong epektibo. No? Yes, kumbaga magkaroon ng empathy and compassion, 'di ba? Yung mga magulang, Doc, unawain nga rin po muna yung nararamdaman ng bata bago tuluyang i-correct yung kanilang maling nagawa. Hindi naman porke inintindi, ibig sabihin pinapalusot lang, no? Tsaka marami namang paraan ng pagdisiplin, no? Hindi lang naman yung parusa, no? Part din naman ng discipline yung kunwari may ginawang maganda, napapansin natin o kaya nare-reinforce natin through privileges, discipline din yon. Kasi ang naisip ng mga tao pag discipline, parusa lang, negative. Hindi naman, no? So kailan nga rin po ba dapat ilapit na sa mga psychiatry tulad ninyo po, psychiatry specialist, yung ganitong klaseng kaso? Siyempre, gusto natin hindi mangyari yung school violence, no? Hindi yung pag naging violent na saka madadala, no? So titignan natin yung risk factors na nabanggit ko at yung mga red flags, no? So kung may mga risk factors gaya ng karanasan ng trauma, abuse, bullying, violence in the family, no, or may known mental health disorder, 'di ba? Magandang huminginan ng tulong. Sa experience ko bilang child psychiatrist, madalas yung teenager na mismo ang nagsasabi sa magulang na gusto kong magpatingin, parang may problema ako. Tapos baligtad, yung magulang yung nagsabi, wala, o di mo kailangan yan. So pag nagsasabi sila, maganda pakinggan natin, may pinanggagalingan sila marahil, no? And then syempre pag nag-verbalize na,
Diba, na gusto kong manakit, diba, nakikita niyo ng hirap sa self-control, laging galit, napaka-negative na attitudes about others, about life, no? O may mga maliliit na violent behaviors, nagbubuli, nangaaway, or may mga misconduct na pwede nang ipatingin. Di na kailangan palalain, no? Di naman kailangan malala bago magpa-check up. Yun ang common misconception. Mas maganda yung hindi pa malala, pa-prevent. Yes. At kapag nga po, Doc, sumangguni na sila ng tulong mula sa inyong mga doktor, espesyalista, psychiatrist, anong programang nakalaan para sa mga kabataan na may tendency nga pong maging violente or sabihin natin, nandun na nga rin po sa stage ng pagiging violent? Well, siguro yung first thing is tinitignan natin kung meron ba sila mental health disorder. No? Kasi marami iba-ibang klase ng mental health disorder at sa iba-ibang paraan, pwede sila makakontribute to violent behavior. No? Kung meron man, marami tayong iba-ibang paraan ng pagtugon. No? Pwedeng psychotherapy, no? Yung counseling, no? Para let's say, paiba yung thinking patterns, behavioral patterns nila, mas matuto silang mag-self-control, etc. Minsan, kailangan din ng medication para mabawasan yung aggression, mag-improve yung pag-control o yung tindi ng mga damdamin nila o yung pagiging padalos-dalos masyado, mabawasan. So, pwedeng medication, psychotherapy, we will work with families, with the teachers to address yung mga social factors na nakaka-contribute dun sa risk na maging violent also, no? At kung napakataas na talaga ng risk, no? Yung tingin ng doktor, anytime pwede na maging violent at yung violent niya Sorry, Doc, nawala po yung audio natin. Yung violent niya ay nasa... Ayan. Very severe. Sorry, come again, Narinig Doc. niyo po ako? Opo, pakiulit lamang po. Opo, ayan. Kung nakita ng doktor sa pagsusuri na napakataas ng risk na maging violent, ay pwede silang ma-admit muna sa hospital temporarily, no? Like sa Makati Med, merong psychiatric ward. Pero huwag kayong matakot, no? That's just reserved dun sa mga very severe, no? Pag hindi severe, di naman kailangan ma-admit. Ginagawa rin po ba natin, Doc, yung combination ng counseling and medication? Yes, of course. Oo. Minsan, hindi sapat na counseling lang kung talagang may mental health disorder na nakaka-contribute sa violence, no? And almost always, hindi sapat na gamot lang kasi kailangan din mabago. Diba? Yung thinking, yung behavioral patterns nila, ma-develop, no? Yung mga skills for self-control, problem solving, socializing, etc. No? So, combination is the best. And again, in-emphasize ko, may social din. Hindi doktor lang ang gagawa. Kailangan matulungan namin yung parents, yung teachers, kung paano mag-a-adjust, kung paano mas makakatulong dun sa bata. Ayan. Speaking of paano nga po ba makakatulong ang parents, ang teachers, ano nga po bang suporta at gabay yung kinakailangan nilang ibigay sa mga bata na maiwasan yung pagiging violente? Mention ko kanina yung protective factor, no? Napakalaking contribution ng parents and teachers bilang protective factors, no? Number one, they have to model good behavior. Pinaka-importante, no? Kung sa bahay nagkakasakitan yung mag-asawa, sinasaktan ng mga anak, o yung teacher din agresibo, 'di ba? Kailangan mapakita nila na ganito maging kalma, ganito tumugon sa mga problema, sa stress, no? So, model good behavior. Number two is build a relationship. No? Very big protective factor. Less likely maging violent ang isang bata o teenager kung, di ba, alam niya na may nagmamahal sa kanya, may nagsusuporta, meron siyang mapagsasabihan ng problema,
merong supportive sa future niya, di siya mag-isa, magiging very much less ang motivation maging violent, no? Kung nakikita niyong may difficulties yung bata no, sa damdamin, sa behavior, huwag pabayaan, no? Yung discipline na nabanggit natin kanina, Yes. no, very important, no? Ensure na mapayapa, no, sa bahay, sa school, no, yung mga bullying, dapat may mga policies against it, no? And malaking tulong din yung turuan sila o bigyan ng opportunity maging mabuti. Diba? Kasi yun ang opposite ng violence. Diba? Pag tinutulungan mo yung iba, no? O pag nakaka-accomplish ka ng mabubuting bagay, so sasanayin natin sila doon para malayo sila sa violence. Thank you so much, Dr. Constantine Chua, ang ating Child and Adolescent Psychiatry Specialist ng Makati Medical Center. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin or pasalamatan, Doc? Well, of course, I'd like to thank you, Lunas Extension, sa pag-invite sa akin. So, napaka-gandang topic nito. Siguro hindi lang to tungkol mismo sa violence kasi isolated incident yon, no? Pero more of wake-up call ito na tignan din yung mental health at psychosocial well-being ng mga bata, no? And of course, I'd like to greet also, no, yung institutions ko, no, which is the Makati Medical Center, no, and also Philippine General Hospital. Thank you once again, Dr. Constantine Chua. Yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion about understanding violent behavior in children. Muli, para nga po sa mga magulang, wag po nating kaligtaan na iparamdam ang pagmamahal at suporta sa ating mga anak. Yan nga po ang ating paalala ngayong gabing ito para nga po maiwasan na sila ay maging violente or agresibo. Nakasama nyo nga rin po Eleni Bensal, at para nga po sa mga iba pang health concern, maaari pa rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or visit makatimed.net.ph. Magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. This time check is